Again, Matthew chapter 5, verse 6. The Bible says, "Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled." Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa karunungan, sa kabutihan o sa salita ng Diyos, sapagkat sila ay mapupunan. Our subject matter this morning is entitled, Warning, Something is Wrong. Warning, something is wrong. Sa umagang ito, sama-sama tayong magsiyasat, ano yung isang bagay na hindi natin napapansin, pero mali sa ating paglakad, sa ating paglilingkuran sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na mapagpala sa lahat, sa araw pong ito, kayo po ang siyang nakakaalam ng mabuti at masama. Inalapit po namin sa inyong Panginoon ang mga nangyayari sa mundong ito. Hindi po namin mapipigilan kung ano man ang inyong itinakda. Gayunpaman, nawa Panginoon ay ihanda niyo po ang bawat isa. Ihanda niyo po ang aming mga buhay sa pagharap ng anumang mga problema, kaguluhan na maaring dumating. Gayunpaman Panginoon, kayo po ang may kontrol ng lahat. Patnubayan niyo, nakaingatan niyo po Panginoon ang aming mga mahal na manggagawa, hindi ng bawat isa. Dakilang Ama, sa araw pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. There's something wrong. Lord, salamat sapagkat ang iglesia ay hindi lugar ng perpekto na. Kaya mo kami naririto sapagkat patuloy po namin ina-acknowledge na kami ay may pagkukulang, na kami ay may kailangan sa inyo. Dakilang Ama, salamat Panginoon sapagkat meron kaming kalayaan na magkatipon-tipon. Salamat sa buhay, sa kalusugan na meron po kami. Nang sa gayon Panginoon ay magampanan namin ang aming mga tungkulin sa aming pamilya, sa aming sarili, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, maging sa aming bayan. Ngunit ngayon sa araw na ito, Lord, anumang kalakasan ng aming natitira, ito naman ay aming tungkulin para sa inyo. Lord, buksan niyo po aming puso't isipan, bigyan niyo kami ng tunay na kalinawan sa mensahe po ninyo. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, na sa patuloy naming pakikinig ng inyong salita, ay lubusan kayong mangusap sa amin at maramdaman po namin ang pagkilos nyo sa aming buhay, ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Nanawa, hindi lang kami nakikinig, kundi kami, Panginoon, ay tunay na nakikinabang sa aming pakikinig, na sa aming araw-araw na buhay, nararamdaman namin, Panginoon, that we grow in the knowledge of Christ. Nararamdaman po namin, Panginoon, na higit nyo kaming pinapalakas, higit nyo kaming pinatatatag. Kaya Lord, sa umaga pong ito, kung ano man ang mga pagkukulang, pagkakamali sa aming buhay, hindi wasto sa aming puso, itama nyo po, Panginoon, kami. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, na kayo po ay aming maluwalhati. Patawad sa kung ano man ang aming mga pagkukulang sa aming serbisyong nagawa sa umagang ito. Kaya Lord, tulungan niyo po kami sa maiksing oras ng aming pagkakatipon-tipon, ay maibaling namin ang aming buong puso, ang aming buong isip, ang aming buong kaluluwa at pagkatao sa inyo at sa inyong salita. Muli, Panginoon, sa umagang ito, basbasan niyo po ang aming pananambahan. Ang lahat pong ito'y aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Warning, something is wrong. Being your pastor for the 9 years, and ever since I became your pastor, I preach not less than 700 sermons just to this church. And I thank God for His wisdom. It's only through Him and by His grace alone that I'm able to stand. I thank the Lord not just for enabling me to stand and preach His word,
But I thank Him for every word He puts in my mouth. Sa bawat linggo na ano kaya ang ipapangaral, ano kaya ang sasabihin, ito po'y nagagawa lang natin sapagkat hindi po natin salita. Tayo po ay mouthpiece lamang ng Panginoon. At isa po sa pinakamahirap na gawain ng pastor ay ang paggagawa ng mensahe. Yung ibang bagay, pwede pong gawin ng technical, such as programs, yung pong pag-overseer ng mga ministry, ng mga mensahe, at ng iba pang mga bagay. Technical things, tulad ng pagtatrabaho sa labas. But when it comes to sermon making, hindi lang siya technical, hindi lang siya technical, kailangan mo ng karunungan, hindi lang siya physical, kundi ito ay isang spiritual na pakikipagtagpo at pakikipag-usap sa ating Panginoon. At ang isa sa elemento ng isang epektibong mensahe, yung ikaw mismong mensahero ay natcha-challenge at kinakausap ng Diyos. Madali hong kumuha ng mensahe. Napakarami po sa internet, ang daming pwedeng mapakinggan. Ang daming sermon na pwede mong basahin. Pero hindi ho ganun yung technical na bagay lamang na parang nagre-review lamang tayo, nag-aaral tayo ng mga lesson plan or whatsoever. Sapagkat bilang isang mensahero, hindi magiging epektibo ang mensahe ng Diyos na iparirinig mo sa kongregasyon kung ikaw mismo ay hindi mo nararamdaman ang mensaheng ito sa buhay mo. And last night, I found myself struggling sa paggawa ng mensahe. May mga pagkakataon na ang bilis mo nagagras, may mga pagkakataon na nakagagawa ka kagad, pero may mga pagkakataon that no matter how you try, ang dami kong binabasa, nakikinig ako ng iba't iba. May nasimulan na ako, hindi ko matapos, magsisimula uli. In fact, limang preaching ang aking nagawa. Pero hindi ko siya matapos-tapos. Sabi ko, there's something wrong. May mali. Ano yung bagay, bakit hindi ko maabot yung mensahe ng Panginoon? And I've been struggling sa pag-aaral ng salita ng Diyos, na maaring nararamdaman din ng bawat isa, maaring kayo bilang mga mensahero, may mga pagkakataon na kahit anong inyong gawin, hindi nyo magawa ang mensahe ng Panginoon. Maaring sa inyong pagba-Bible reading, pag-devotion, kahit anong inyong basa, wala kayong maunawaan, hindi kayo kausapin ng Panginoon. Or maaring sa inyong madalas na pakikinig, para bang hindi nyo nararamdaman, hindi natin maunawaan ang mensahe ng Panginoon. Kung meron mang isang bagay na dapat natututunan ang isang Kristiyano, ay yung papaano siya makikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Sapagkat kung meron mang isang bagay na hindi natin maitatanggi na patuloy natin gagawin, walang iba kundi makinig ng salita ng Diyos. Pero lahat tayo ay nag-i-struggle sa bagay na yan. Maaaring nagagawa natin yung ibang mga tungkulin natin sa Panginoon, yung pagdalo sa iglesia, pagtugtog, pag-awit, mga iba't ibang ministry, pero kung meron mang isang struggle ang isang Kristiyano, ay yung pagdating na sa pakikinig ng salita ng Diyos, pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. And it's a warning for us because there's something wrong with us. Kaya ngayong umagang ito, magandang siyasatin natin, ano kaya yung mga hindi magandang bagay or yung mga mali sa aking buhay na nagiging dahilan bakit hindi ko ma-absorb, na bakit hindi pumasok, bakit hindi ako ma-enlighten ng salita ng Diyos. Reasons why we no longer have hunger and thirst for the Word of God. Bakit hindi na ganun yung aking uhaw, yung aking gutom at pananabik sa pag-aaral, pagbabasa, at pakikinig ng salita ng Diyos? Number 1, because we are full. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Pinagpala ang mga nauuhaw, nananabik at nagugutom sa salita ng Diyos, for they shall be filled.
kabaligtaran po ng uhaw, ng gutom, ay yung salitang ikaw ay busog or ikaw ay puno. Unang kadahilanan, bakit minsan hindi natin ma-feel ang pakikinig, ang pananambahan, ang pag-aaral ng salita ng Diyos? Because we are full. Tayo po ay busog na ng iba't ibang bagay. Ang isang tao man, kahit po siguro anong sarap ng iyong ipakakain, naranasan nyo na ba minsan na kayo ay maimbitahan sa isang handaan pero kakakain nyo lamang sa buffet? Parang ang hirap kumain. Parang kahit anong alok ng lumpia ay nananawa ka na rin sapagkat busog ka na. Gayon din po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ang ating puso at ang ating isipan ay isang sisidlan, isang vessel, isa sa kadahilanan bakit hindi na ma-absorb ng tao, maging ng mananampalataya, ang pakikinig ng salita ng Diyos because we are full. Ano po ba yung mga bagay na pumuno na sa atin? Unang-una, the people are full of knowledge. Punong-puno na po ng karunungan ang mga tao. Kaya pag ibinabahagi mo ang salita ng Diyos, may kanya-kanya na silang opinyon, may kanya-kanya na silang ideolohiya, may kanya-kanya na silang prinsipyo, may kanya-kanya na silang paniniwala na maaaring iisip nila, alam ko na yan, alam ko ang mangyayari, alam ko ang buhay ko. They are full of knowledge. Na kung saan, dahil po sa kaalamang ito po yung naging dahilan kung bakit nagiging sarado sa kanila ang pagbabahagi ng ebanghelyo, nagiging sarado sa kanila ang pakikinig ng salita ng Diyos, because full of knowledge. Not just full of knowledge, but even to Christians, we are full of pride. We are full of pride. Ano po yung full of pride? Yung sa ating buhay minsan, naging masyado na tayong mataas to the point na nagagawa nating mabuhay kahit wala ang ating pakikinig, kahit wala ang ating pagsamba, kahit wala yung ating pananabik sa salita ng Diyos. Sapagkat minsan pa napatunayan natin that whether I come to Christ, mabubuhay kami. I have all my resources, I have all my possession, I have all my power and position because of pride. Kaya ang hirap po na i-introduce ang salita ng Diyos, ang hirap na i-introduce ang salita ng Diyos sa isang taong full of knowledge and full of pride and possession and power sapagkat nakakaya nila ang buhay. At gayon din sa atin bilang mananampalataya, bagamat we acknowledge Christ in our life, pero isa sa mga kadahilanan bakit minsan nawawala na yung talagang ating pananabik, nawawala na yung ating desire for the Word of God, yung ating desire to come to Christ, hindi natin namamalayan to. Hindi natin maaring visible na nakikita sa ating buhay, pero yun po ang katotohanan na sometimes we are full of pride. Na nagagawa naman natin, na kaya naman natin kahit wala ang Panginoon. In fact, every time that you no longer feel the hunger and thirst for coming to Christ and to hear the Word of God, pinatutunayan mo lang sa buhay mo that without Christ, I can manage. Without Christ, I can live. Na kahit wala ang Diyos, tuloy ang pag-aaral ko. Na kahit wala ang Diyos, tuloy ang buhay ko, tuloy ang trabaho ko, tuloy ang negosyo ko, tuloy ang buhay namin. And that is pride. Why people no longer absorb and don't have hunger and thirst for the Word of God? Because we are full of knowledge, we are full of pride, and sad to say, we are full of blessings. Sabi ko nga kanina, yung isang taong busog na, ang hirap ng alukin ng pagkain sapagkat busog na. Magandang bagay po na tayo ay pinagpapala, pero minsan pag masyado na tayong pinagpala, yan po ang nagiging dahilan bakit ang tao ay napapalayo din sa Diyos. Dahil meron ka ng kakayahan na gawin ang mga bagay na gusto mo, meron ka ng binabantayan, meron ka ng sinasaka, meron ka ng inaayos, may pinagkakaabalahan ka na. May mga bagay na nakuha mo na, we are full of blessings.
Yung blessings ng Panginoon, ideally, talagang ang design para mas lalo mo siyang ma-acknowledge sa buhay mo. Pero ang reality ng buhay, mas lalong na-attract tayo sa Panginoon pagka empty tayo pag walang-wala tayo, di ba? Pero ang hirap i-deal, ang hirap i-manage ng blessings na kahit pinagpapala ka na ng Diyos, na kahit tinataas ka na ng Diyos, ang nagiging outcome is papalapit ka sa Diyos sapagkat ang realidad, ang blessings kung hindi natin mapag-iingatan sa ating buhay, maaaring marami kang mga answered prayer na isang pagpapala sa buhay mo, maaaring sa paaralan, maaaring sa iyong posisyon, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, or whatsoever it is. Pero maaaring ang blessing na yan, ang maging kapunuan na ng buhay mo, na pagdating sa ating pagnanais at gutom at desire, na laging makalapit sa Diyos, puno pa ako. Tulad po ng isang gasolinahan, pag ikaw ay laging full tank or puno, hindi mo minsan naiisip, dinadaan-daanan mo lang ang gasolinahan. Pero pag kita mong nagwa-warning na at hindi ka na makakarating, hinahanap-hanap mo, saan ba ang may pinakamalapit na gasolinahan? Ganon din po sa ating buhay. Hindi lahat, pero talagang may mga pagkakataon na yung blessing po ay nagiging dahilan upang mapuno na tayo sa ating buhay. Kaya nga po, isa sa mga dahilan why we no longer absorb, because we are full of knowledge, full of pride, full of blessings, and full of schedules. Hello? Na para bang ang hirap nang ipasok sa aking buhay yung aking pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung konting oras na tayo ay mananambahan sa Diyos sa 7 araw, kahit konti lang yun, ang hirap na sapagkat I am full of schedules. Yung 5 minutong pakikipagtalastasan sa Diyos, pakikipagpanalanginan, hindi nyo ba naiisip? Bakit ang hirap buklatin ng Bible na yan araw-araw na kahit isang chapter lang? Ganun ba kapuno ang ating schedule? Ganun kapuno ang ating schedule? We are full of schedules. Ang sabi ng Diyos, seek ye first priority. Hindi na nangyayari yung priority. Kahit pang 2, pang 3, pang 4 man lamang, pero nangyayari hindi man lang napalalagay sa ating schedule. At yan po ay struggle nating lahat na bakit ba talagang ang hirap na hindi naman kalabisan talaga yung magkaroon tayo ng konting panahon sa isang araw na tayo ay sincere na mananalangin at tayo yung magbabasa ng Biblia na bagamat sa una hindi natin maunawaan, kaya hindi natin maunawaan ang Biblia sapagkat tayo ay puno ng mga bagay na hindi na po natin makapasok ang salita ng Diyos, na hindi makakilos ang banal na Espiritu sapagkat napupuno tayo ng mga bagay na minsan pa nga ginagawa mo na ang mga bagay na para sa Panginoon. Maaring naririto ka, pero tinitingnan mo na agad yung mga susunod mong pupuntahan, yung mga susunod mong gagawin, yung mga schedule mo sa buhay mo. We are full of schedules. Diba? Kaya minsan kalimitan pag tinanong mo, ang isang tao, iniimbita mo sa gawain ng Diyos, pasensya na, may schedule ako. Pasensya na, may gagawin ako. Pasensya na, may priority ako. Because we are full of schedules. And the reality of life, especially sa mga kabataan, talagang darating yung time na paunti ng paunti yung inyong 24 hours sa dami ng inyong gagawin. Pero lagi ko sinasabi, it's a matter of efficiency. Paano mas mabilis na matatapos ang bagay to the point na sa lahat ng bagay na ito, meron pa rin akong panahon para sa ating Panginoon. So isa sa mga bagay, reasons why we don't absorb the Word of God, we are full. Ano yung bagay na maaring pumupuno sa iyo ngayon? Kaya hindi mo magawang magkaroon ng panahon sa Diyos, sa pananalangin, sa pagbabasa, full of schedules. We are all guilty of this. Ang haba ng panahon natin sa panunood, ang haba ng panahon natin sa entertainment,
Ang haba ng panahon natin sa paglabas-labas, ang haba ng panahon natin sa paglalaro, ang haba ng panahon natin, pero pagdating sa salita ng Diyos, naubos na, nawala na, we are full of schedules, we are full. Pangalawang bagay, bakit hindi natin ma-absorb ang salita ng Diyos? Yung isa, healthy yun puno. Yung pangalawang bagay, we are sick. And the prayer of the faith shall save the sick. We are sick. Ang isang tao, hindi yan makakakain ng ayos. Una, pag busog na. Pangalawa, pag may karamdaman, pag masama ang pakiramdam. Diba? Parang kahit minsan dati tumatalab pa yung Jollibee. Dati tumatalab pa yung Sprite, yung mga ganyan. Ngayon, wala. Pag talagang masama ang lasa, hindi yan kakainin. Walang gana. Walang panlasa. Well, it may not be just physically sick. Bakit hindi mo ma-absorb? Bakit parang hirap na hirap ka na dumadalo ka naman every Sunday pero parang hindi ka kinakausap ng Diyos, tinatry mo naman mga nalangin pero parang hindi na, because you are sick. We are sick of what? We are sick of problems and worries. May problema tayo. Linalamon tayo ng mga problema, ng mga pangambahin, ng mga takot, ng mga bagay na yan. Dahilan bakit hindi makapasok ang salita ng Diyos at hindi tayo kausapin at kumilos ang banal na Espiritu. Sapagkat nangingibabaw yung ating fear rather than our faith. And fear and faith can't be together. Hindi ho pwedeng magsama yan. Mangungusap lang ang Diyos sa ating buhay unless we empty our mind and our hearts and let the Holy Spirit works in us. But we are sick. Kaya minsan kadahilanan, ba't unti-unti ka nang nawawala sa church? Bakit unti-unti ka nang nawawala ng desire sa pag-aaral ng Bible, sa pananalangin? Sapagkat hindi mo namamalayan, warning, there is something wrong. Maaring may mga problema ka sa buhay, may mga worries ka, na unti-unti ka nang linalamon to the point na you no longer have an appetite and hunger for the Word of God. You have doubts. May mga panalangin na hindi sinagot ng Diyos. May mga pagkakataon na nagdududa ka na, may nangyayari ba? Is it worth it? Sulit ba ang aking ginagawang paglilingkod? Sulit ba ang aking pananalangin? May nangyayari ba? And that is one of the common sickness of every Christian. Remember na ang unang-unang inihasik na kasalanan ng dyablo sa mundong ito, kay Eva at Adan, is doubt. Totoo ba? Di ba yun ang sabi? Mangyayari ba yan? Doubt. Na dumarating sa punto ng ating buhay na minsan, we are here, but God knows our heart. We have doubt and we have fear. Sickness. Ano yung mga karamdaman spiritual na bakit wala tayong gana sa pakikinig ng salita ng Diyos? Because of bitterness and unforgiving spirit. Meron tayong sama ng loob. Maaring sama ng loob sa iyong katrabaho, maaring sama ng loob sa iyong asawa, sa iyong kaibigan, sa iyong anak, at higit sa lahat, maaring meron kang sama ng loob sa Diyos. Kaya hindi mo ma-absorb. Puno ng galit, puno ng sama ng loob. There is bitterness and you cannot be better if you are bitter. Kaya lagi nating ini-empty yan, Lord, tagtagin mo to sapagkat ang isa pong basong puno, hindi mo malalagyan kung puno rin ito ng mga bagay-bagay. Huwag nating gawing basurahan ang ating puso't isipan. Kaya yan po ang tungkulin ng ating Panginoon na kung saan ma-unleash natin itong mga bagay na ito. If we have bitterness, unforgiving spirit, hindi ho nakakakilos ang salita ng Diyos, ang banal na spirito. And ano po yung mga sickness na maaring hindi tayo aware or aware tayo? Kaya kahit anong gawin natin, hindi mangusap ang Diyos sa iyo, the sickness of sin, yung kasalanan sa ating buhay. Although we are not perfect, may mga pagkakataong we fall into sin, nahuhulog tayo sa kasalanan,
Pero ibang bagay yung lumalangoy tayo sa kasalanan. Yung na-enjoy na natin ang kasalanan. Isa yun sa pinakamalaking hindrance. Kung bakit nawawala yung ating appetite, yung ating desire. Probably, meron tayong sense of feeling na I am not worthy, meron tayong sense of feeling na gantong mga bagay, or maaring binabaliwala natin. We are no longer unaware or aware. Sin. If only ang mga bagay na ito ay mas mapagagaling natin at maalis natin sa ating buhay, we will be more effective in the works of the Lord. Pero ang hirap talagang kumain pagka masama ang pakiramdam. Anong gagawin natin? Kung talagang ang isang tao ay masakit, hindi mo ipipilit. And you will not expect, hindi mo ma-expect ang isang taong may sakit na kung halimbawa dati kumakain siya ng 5 kanin sa mang-inasal, hindi mo ma-expect nakakain pa rin niya ng 5 kanin. Malibang si Jiro siguro, kaya pa rin yung kahit may sakit. Pero hindi man siya makakain ng 5 kanin pa rin, dapat pa rin kumain. Sumubo ka kahit ilan lamang, kahit 5, kahit 6, hindi pwedeng wala. Ganon din po sa ating buhay. May mga pagkakataon na ramdam mo, hindi mo talaga feel, may sakit ka, overwhelmed ka ng problema, may bitterness ka, may kasalanan ka, pero kumakain ka pa rin dapat. Umupo ka pa rin sapagkat kahit papaano may na-absorb ka pa rin kahit paunti-unti, sumubo ka pa rin ng salita ng Diyos. Huwag mong hayaan na totaling mawala na ang salita ng Diyos sa iyong buhay sapagkat sabi ng Panginoon, hindi lamang tinapay ang kailangan ng tao kundi ang salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. It is our spiritual nourishment. Hindi naman po tinatanggihan sa ospital na pakainin ng may mga karamdaman. Bakit ka may sakit? Hindi ka pwedeng kumain. Ganon din po sa ating iglesia. Hindi po tinatanggihan ng salita ng Diyos. Ikaw pala may karamdaman, mayroon ka palang problema, may duda ka pala sa akin, may takot ka, may bitterness ka, hindi ka nagpapatawad, may kasalanan ka, hindi ka pwedeng makinig. Wala pong sinabing gano'n ng Biblia. In fact, the more na kailangan mo ang salita ng Diyos when you are sick. Kaya minsan pag tayo po ay overwhelmed ng mga gatong bagay, ang isa sa mga ibubulong sa'yo ng dyablo, may karamdaman ka. Huwag ka nang makinig, huwag ka nang pumunta, humilata ka na lang dyan, gagaling ka din. No. Kung ang problema mo ay hindi lamang physical, hindi lang emotional, spiritual sickness, walang ibang gamot kundi salita din ng Diyos. Kaya I challenge you, anuman ang karamdaman na meron tayo, just be there. Sumubo ka pa rin, makinig ka pa rin. Hindi minsan na-absorb, pero unti-unti mo rin ma-absorb. Ibabalik ng Diyos ang gana mo sa pakikinig, sa pananalangin. But we must be careful. There's something wrong because we are full, we are sick, and number 3, we are tired. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Sa tuwing kayo ay mananambahan, sa tuwing kayo ay makikinig ng salita ng Diyos, mananalangin, you should present your body as a living sacrifice. When we say living, buhay, may sigla, may lakas. Pero alam niyo ang problema minsan, bakit hindi natin magawa yung ating devotion, yung ating pananambahan at paglapit sa Diyos? Because we are tired. Hindi na buhay, wala nang sigla. Pagod na tayo sa buong linggo, pagod na tayo sa buong maghapon. Merong mga tao na talagang sick, merong mga tao na talagang full, merong mga tao na gustuhin man nila, pagod na sila. Sa buong linggong pagtatrabaho, sa buong linggong pag-aaral, maagap gumigising, linggo na nga lang ang panahon na ako'y medyo magpapatanghali, pagod na ako. Right? Nangyayari yan. The spirit is willing, but the flesh is weak. Pagod na. Wala nang lakas. Wala nang buhay. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung may lakas pa. O mukha nang wala nang buhay.
Yan ang realidad. Na oo, minsan, nagagawa naman nating manalangin, nagagawa nating magbasa ng Biblia, pero dahil pagod na, may na-absorb ka ba? Habang nagbabasa ka nga ng Bible, nakatulog ka na eh. Naranasan niyo na bang minsang manalangin na hindi niyo na naintindihan yung sinasabi niyo? Pagod ka na eh. Kaya minsan, pag pupunta tayo sa church, pugto ang ating mata. Puyat tayo, pagod tayo. Yes, it is true for the whole week na pagod tayo, pero magtira tayo ng lakas para sa Diyos. Kaya pag aawit tayo, hindi ko na kayang umawit, pagod na ako, tatayo na lang ako. Kaya pag sinasabing upo tayo, upo na lang ako, hindi ko na kaya, pagod na tayo. And that's the reason why we no longer absorb the Word of God, sapagkat sa buong linggo, inubos na natin ang lahat. Kaya ang hirap bumangon, ang hirap gumising, ang hirap magbihis, pagod na tayo. Tandaan nyo, ang pagod ng katawan, itinutulog lamang, iniinom lang ng gamot, naayos na ang lahat. Pero ang pagod ng isip at ng kaluluwa, walang ibang solusyon kundi ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pansinin mo rin na hindi lamang katawan mo ang pagod, napapagod na ang iyong kaluluwa, napapagod na ang iyong isip, at kailangan mo muling sumigla muli sa pakikinig ng salita ng Diyos. But we are tired. Guilty tayo dito eh. Kaya pag minsan, pag Sunday talaga, nagawa naman natin pero wala tayong buhay. Pagod tayo. Puyat tayo. Sino dito bukod sa akin ang natulog na ng lampas alas 12 kagabi? Be honest, taas nga kamay. Yan. Kami lang? Nandito naman eh. Pero sa totoo lang, kulang sa energy. Kaya yung mata mo gaganong-ganon, hindi mo mapigilan, di ba? Pagod ka eh, puyat ka eh. Although, usual kong ginagawa ito, kaya ko ito, pero sabi ko, iba pa rin yung sa tingin ko may energy. Iba pa rin yung hindi pagod. Iba yung sigla ng hindi ka nagmamadali, ang agap mong gumising. Di ba? Kaya, nawa, maging desire natin yun. Yun nga yung gusto kong baguhin na lifestyle eh, kahit Sunday lang. Sabi ko kagabi, kahit Sunday lang, sisikapin ko na pag Sunday, hindi ako mapupuyat. Kaya nyo ba yon? Mga kabataan, kaya nyo ba na pag Sunday, wala nang nagse-cellphone ng alas 11? Hello? Alas 3 pa, mga naka-online pa kayo, hoy. Gising ako hanggang umaga. Alam ko yung mga nag-online pa, nagpo-post pa. Sabi ko, aabangan ko mamaya ito, kukurap-kurap ito. Diba? Kaya antok. Paano ma-absorb ang salita ng Diyos? Tulog ka. Nakakaiglip ka. Bakit? You're tired. Kaya ang hirap eh. Kaya dapat talaga preparation ng lahat ng ito. Living sacrifice. We are full, we are sick, we are tired. Pang-apat na dahilan bakit hindi mo ma-absorb ang salita ng Diyos sa iyong pananalangin, sa pag-aaral, sa pakikinig, sa pagsamba, because we are not focused. But He said, yea, rather blessed are they, pinagpala, blessed are they that hear the word of God and keep it. Okay, nandun yung salitang keep it. Hanggang saan kaya mong makinig ng salita ng Diyos? The word focus. Merong picture dyan. At siguro, isa sa mapapansin natin sa picture, anong mapapansin nyo sa picture? Okay? 0. Blurred. Di ba nangyayari rin sa inyo minsan yan? Kuhanan nyo nga ako. Abay, ba't parang yung likod ang malinaw at kaming nasa harapan, pambihira naman itong photographer ko eh. Di ba? Blurred. Ang focus kasi, nandun sa likod. Sa camera po, meron tinatawag na focus, focal point. Meron yung parang square na ginagalaw-galaw mo, doon nakafocus kung sino talaga yung gusto mong sharp or subject. Kahit nasa harapan ako, pero pag nakaturo yung focus sa likod, yung likod ang ifo-focus niya, ako ang magbe-blurred. Sapagkat kailangan, tama ang focus.
para hindi maging blurred. Same. Bakit minsan blurred ang message ng Diyos sapagkat wala kang focus? Bakit minsan, anong natutunan natin sa paglabas? Especially prayer meeting, kabataan. Ano ang natututunan? Pastor, parang blurred. Hindi ka kasi nakafocus. You are disturbed with so many things. Guilty tayo dito. Panahon na nga ng Diyos, isinisingit pa natin yung iba. Instead that you open the book, panahon ng salita ng Diyos, pakikinig, you open the Facebook. Anong number na ba? Tagal pa yan, browse muna. Uy, Game 7, Oklahoma versus Pacers. Anong score? Balik muna mamaya. I'm guilty of this minsan. Ano, Jo? Tingin muna uli. Ano nangyari na? May nag-message ba? May email ba? Wala sa focus. Nagagawa ko naman, magbabasa ako ng Bible, magpe-prayer ako, biglang may tumawag, biglang may nag-text, biglang may focus. Kaya wala tayong natututunan, hindi natin na-observe ang salita ng Diyos sapagkat wala tayong focus, disturbed tayo. Hindi natin magawa. Alam niyo sa mga pelikula, isang araw may pinanood akong Hindi film, sabihin natin kayo, Korean film, may mga subtitle, may mga language na hindi converted sa Pilipino. Pag may subtitle po at talagang gusto nyong subaybayan, hindi pwedeng picture lang, talagang binabasa mo yung baba. At pagka hindi pa nga mo nasubaybayan, rini-repeat mo. Sapagkat ano yung sinabi doon? At hindi pwedeng pag ikaw ay magsi-CR or kakain, tuloy-tuloy ipopost mo yon. Sapagkat dapat focus ka sa mga sinasabi, maliligaw ka sa pelikula, mawawala ka. Minemeditate mo yung sinasabi. Ganon din sa salita ng Diyos. Focus. Kailangan nating tutok na atensyon, konsentrasyon. Kaya subukan nyo. Tayong mga ngaral, di ba, struggle tayo sa paggagawa ng message. Pero pag talagang inupuan nyo na, tinutukan nyo na, dumadaloy na yung wisdom ng Panginoon sapagkat kailangan dito focus. Ganon din sa atin. Keep it clear. The Word of God should be clear and it should not be blurred. Just looking to your neighbor, alam nyo kung sino ang totoong focus at seryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi diyan, blessed are they that hear the word of God and hear it and keep it. Responding to the word of God. Paano ba tayo makaka-focus? Mag-respond ka sa salita ng Diyos. You can say yes, you can say amen, you can nod. Alam na alam mo yung alam na alam mo yung walang focus sa salita ng Diyos. Pwedeng, alam mo yun nababasa ko yan dito every time pag Sunday, yung nakatingin pero hindi pala ikaw, hindi pala akong focus, tinitingnan pala yung walang ilaw doon. May mga ganyan yung tagos ang tingin. Meron namang hindi siya nakatingin talaga, pero nakafocus yun May mga ganon. Kaya, alam mo yung tumatakbo sa isipan ay hindi na ina-absorb ang iyong salita. Di ba? Hindi na mapakali ang kamay, naghahanap ng kukuting tingin. Di ba? Ganyan. Nawawala na yung focus natin. Alam niyo isang problema sa focus? Hindi lang yung hearing Sabi diyan, and keep it. Pinagpala, yung nakikinig, pag sinabing keep it, yung kaya niyang i-absorb hanggang huli. The problem with us is we have a very little or short listening span. Ang iksi ng ating oras na kaya nating i-absorb ang salita ng Diyos. Focus naman nung una Nakikinig naman nung una Pero nung kalagitnaan na, hindi niya na kaya. Tatanda ko nito, meron ditong young people, sapagkat kaya nga yung ating mga Sunday school,
unti-unti nating dinadala dito yan kasi hindi niyan kaya ang message na 45 minutes, 1 hour or 30 minutes. Hindi niyan kaya, hindi niyan ma-absorb. Sapagkat bata pa yan. Pero sabi ni Apostol Pablo, when I was a child, I think like a child, but when I became a man, ano sabi doon? Ha? Ano? I put away childish things. Hindi na tayo bata. Sa tagal nating nakikinig ng salita ng Diyos, dapat humahaba din yung ating tagal na kaya nating makapag-focus sa salita ng Diyos. Pero ang problema, minsan, handa na po ba tayo sa salita ng Diyos? Amen! Maya-maya, tulog na. Hello? Handa lang pala sa first 5 minutes. Alam mo yan, pag nawawala na ang focus niyan, titingin-tingin na yun sa paligid. Yan. Tatayo na yan. Iikot muna yun sa Sunday school, titingin-tingin doon, pupunta sa banyo, uupo uli. Kukuha ng cellphone, titingin sa orasan, tutungo. Anong puntos na ba? Ang ikli ng listening span. Pinabilis na nga natin ang pananambahan para nang sa gayon ay tumagal kayo. Pero sana, pagdating sa salita ng Diyos, focus. I-absorb natin yon. Sapagkat, kung meron man tayong dadalhin paglabas, yun yung hamon mula sa salita ng Diyos. Very short listening span. Nakakalungkot lang na sa ibang bagay, ang haba ng ating listening and watching span. Yung mga reels na yan, kaya mong ubusin kahit walang katapusan. Sa totoo lang. Sige, mamaya ako mag-aaral ng konti, mamaya ako magpe-pray, mag-devotion. Panuorin ko lang to. Abay, hindi nauubos. Tumatagal ka. Kaya kong tumapos ng isang season, ng isang upuan. At focus tayo doon. Nagagalit ang mga senior citizen. Pagka nanonood ng ang probinsyano at may nanggugulo, gusto nila focus. Pag may mga hindi tayo nakuhang highlights sa ating panunood sa basketball, binabalikan natin yung kasi focus. At kaya nating tumagal ng ilang oras doon. Pero sa pakikinig ng salita ng Diyos, bakit di natin ma-absorb? We lost our focus. Because we are not focused, sabi dyan, blessed are they that hear the word of God. Pinagpala tayong lahat, pero hindi natatapos. Sino yung pinagpala bandang uli? Blessed are they that keep it. Yung bit-bit niya, ang salita ng Diyos. Lalabas kayo ng pananambahan sa linggo-linggong inyong pakikinig. Kung ide-develop ang picture ng inyong pakikinig, is it focus o blurred? Panglima, we are selective listeners. Ikadalawang Timoteo 4:3-4, sapagkat darating ang panganahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang mga hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. We are selective listeners. Isa sa mga problema bakit hindi tunay na mangusap ang salita ng Diyos sa ating buhay sa buong sanlibutan because of selective listeners. Tingnan muna natin itong una. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kung hindi ang ibig lamang nilang marinig. Alam niyo ang problema ng sanlibutan ngayon? Ang atake ng diablo ay hindi contrary sa ating itinuturo. Ang atake ng diablo ngayon is similarity. Yung halos kaparehas. Ay, hindi lahat, pero dapat marunong kayong umuri ng klase ng pangangaral. Maaring merong iglesia na sabihin nyo, may church din naman, umaawit din kami niyan. May Bible din kami, may choir din kami, may preaching din kami, pero pagdating sa pangangaral ng Diyos, unang-una,
mali ang kaparaanan ng kaligtasan. Pangalawa, hindi kinokondem ang kasalanan. Kaya sa mga generations today, ay doon na lang ako sa gantong church, buti pa doon, ang mga message hindi masyadong hard. Kumbagay, paano kami giginhawa, paano maabot ang pangarap, paano magiging peaceful, blessings. Ang tawag dyan, prosperity. Parang laging overwhelmed. Takot na takot ang preacher na sagasaan sila, na sila pangaralan, na sabihing mali ito sapagkat baka hindi na dumalo. At sabi dito, darating yung araw na maghahanap sila ng tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig, selective listeners. Kaya may mga bangar ngayon, takot na takot, sapagkat baka ma-offend. Hindi po yan ang tinuturo ng Biblia. Ang Biblia, it gives comfort, but it gives correction. Sapagkat walang magtatama sa buhay mo. May mga motivational readings, may mga motivational speakers, pero walang ibang may karapatang magtama ng buhay mo, kundi ang salita ng Diyos lamang. Selective listeners. Kaya nga po ako, minsan, nangingilin din ako, pinapakiramdaman ko. Siyempre, talagang overwhelmed tayo ng mga problema. Alam nga namang, ito ang pangaral ko. Nakikiramdam din tayo, pero hindi po pwedeng ganun lagi. Hindi pwedeng laging patungkol sa atin. Ang pangaral ng salita ng Diyos, patungkol sa Diyos. Papaano maitatama ang iyong buhay upang ikaw ay makabalik sa iyong tunay at malalim na relasyon sa Diyos. Kaya kung kayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, may mga pagkakataon man na kayo po ay tinatamaan. Ako nga, lagi ko, sinimulan ko ang mensahe, ako agad Blessing po yun na tayo po ay nasasaktan. Blessing yun na tayo ay parang tinatamaan. Sapagkat buhay ang salita ng Diyos. Ito'y nangungusap. At kung hindi na tayo tinatamaan, at sinasabi natin walang perpekto sa mundong ito, imposibleng walang tumatama sa'yo. Kahit mangangaral ka na, siguro tinatamaan ka ngayon, kahit pa ikaw ay leaders, kahit pa lahat tayo sama-samang may na-absorb. At isa sa mga bagay na ina-absorb natin, hindi lang yung comfort of God, but even the correction of God. Selective listeners. Sa title pa lang, warning. Naku, patay tayo dyan. Babasa pa lang si Kuya John, Malakay chapter 3. Naku, patay tayo dyan. Hindi po usaping ano lang to, peace, joy, love. Wherever you go, sin must always be preached in the pulpit. Hindi pwedeng hindi natin. In fact, when you share the gospel, hindi kompleto ang gospel pag present mo lamang ang langit. Dapat pinakita mo ano ang bunga ng kasalanan. Ano ang nagagawa ng kasalanan. Selective listeners. Namimili tayo. May mga pastor na ganun. Naku, dadalo daw si ganito ngayong linggong ito. Siguro ibahin ko muna ang message. No. At wag niyong isipin na personal ang message para sa inyo. Mahal ang bayad doon pagka para sa inyo lang ang message. It is for all. Bakit ganun? Parang tamang-tama. Alam ng pastor yung buhay ko, yung ginawa ko. Alam niyo yung blessing? Diyos yun. Diyos ang nangungusap. At huwag niyong ituro sa iba. Ay sayang, dapat nandito si Sister ganto. Dapat nandito siya. Para sa iyo ito. Yun ang divine plan ng Diyos na pag tayo ilalabas, meron tayong na-absorb. Whether you like it or not, whether you are full, whether you are sick, whether you are tired, kailangan may ma-absorb. Selective listeners. Hindi maiwasan minsan, tumitingin din tayo sa mga mensahero. Tungkulin naman ating mga mensahero na talagang gawin ang ating makakaya. Pero alam nyo, kahit mga baguhan, mga kabataan, kung ikaw lang ay magiging tutok, may makukuha ka dyan, may ma-absorb ka dyan. Pag nangangaral tong ating mga kabataan, umiikot muna akong isa, may sinosurvey ako, pagbalik ko, nagno-notes ako, tinututukan ko. Minsan, sa mga message nila, doon ako nakakakuha ng another message pa may mga pagkakataon na ako'y kumukunot ang noo. Ina-absorb ko Tama ba yung sinabi nito? Ano bang application nito sa buhay ko? Diba? Kaya, bagamat mga kabataan man, kung sino man ang mangangaral dito, we may have the different preachers, but it's still the same message.
And the same God that grant wisdom, at yung wisdom na yun, ina-unlock ng Diyos kung nagkaroon ka ng tunay na hunger and thirst for righteousness. And the last, reasons why we don't absorb the Word of God. Nandyan pa ba kayo? Oh, ngayon lang. Okay. Focus kasi yung pinag-uusapan natin. Stay focused. Pinakamahalaga. Na maaring hindi man nasa pool sa iba, pero I found myself guilty of this. Reasons why you don't absorb the Word of God. Reasons why you can no longer feel your devotion, your prayer life. Hindi ka makabalik sa mga bagay na ito. We are not connected into a spiritual realm. Anong ibig sabihin po nun? We are not connected into spiritual realm. Sabi ko nga kanina, yung mga bagay na ginagawa natin sa labas, sa trabaho, anumang trabaho yan, kaya mong gawin yan kahit wala kang connection sa Diyos. Ang isang engineer na walang pagkakilala sa Diyos, na walang malapit na connection sa Diyos, kaya pa rin niyang gumawa ng tulay kahit malayo sa Diyos. Ang isang magaling na pintor, kahit siya ay puno ng kasalanan, hindi titingnan yung kasalanan na yon, kaya pa rin niyang gumuhit ng magandang litrato. Ang isang manunugtog, kahit pa ilan ang kanyang asawa, hindi tinitingnan yun. Maganda pa rin ang kaya niyang ilabas na tugtog or album. Pero ang isang Kristiyano, hindi magiging tama at hindi ka magkaroon ng isang magandang produkto, hindi ka magiging effective kung hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Because doing spiritual things, it doesn't just require physical, intellectual, technical. You need to be spiritual. Entering the spiritual realm, kailangan maabot mo yung maramdaman mo, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Doon mo lang ma-absorb ang salita ng Diyos. Remember in the tabernacle, merong outside court, may outer court, may holy place, may holy of the holiest. Hindi lahat ng nandun nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. There is an inner court, the holiest court, na kung saan dun mo lamang mararamdaman ang salita ng Diyos. And same as true. Your presence in the church does not guarantee that you are in the presence of God. Uulitin ko to, young people, everyone. Your presence in the church will not guarantee that you are in the presence of God. Hindi ibig sabihin nasa church ka, nasa presensya ka ng iglesia, nasa presensya ka ng Diyos. Kailangan maayos ang ating puso upang makadaloy ang banal na Espiritu at makapasok ang salita niya. Blessed are they, pinagpala, which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Alam niyo po, ang isa, maraming daluyan ng pagpapala. Maraming kaparaanan ng daluyan ng pagpapala, pero ang isa sa pinakang daluyan ng kaniyang pagpapala ay walang iba kundi ang kanyang salita. Blessed. Anong sagot? Anong outcome? They shall be filled. Lahat naman tayo, ang desire sa buhay, pagpalain. The first word success in the Bible, ano ang condition? Ano ang condition? This book of the law shall never depart out of thy mouth, but thou shalt meditate it day and night, and thou shalt have a good success. Ang dami nating pipeline ng blessings. Walang masama dyan. Maraming paraan ng Diyos. Pero kung gusto talaga nating pagpalain, if we want to fill our life, not just material things, pwedeng mapuno ka ng material things, pero malungkot ka eh. Sabi nga ng Panginoon, blessings of the Lord, it make it rich, but He added no sorrow in it. Kung gusto mo mapuno ang iyong buhay, kahit sa tingin ng iba ay kulang, kahit sa tingin ng iba ay kokonti, pero pakiramdam mo, puno ka pa rin, anong sikreto? Pag nagkaroon ka ng tunay na uhaw at gutom sa salita ng Diyos, at pag na-absorb mo ang kanyang salita. Kaya ang dyablo, gagawin niya ang lahat upang hindi tayo mapagpala mula sa kanyang mga salita. The devil will allow you to come to church.
The devil will allow you to sing in the choir, to play in the worship team. The devil will allow you to give, to join the fellowship. Pero hindi nyo ba naiintindihan at hindi nyo napapansin kung meron mang isang bagay na hindi hinahayaan ng jablong basta-basta nyo magawa, ano yon? Magkaroon kayo ng personal intimacy with God, personal devotion, na hindi hinahayaan ng jablo na, sige, papayagan ko itong mga kabataang ito makarating sa church, pero pagdating doon, hindi rin makikinig yan. Hahayaan ko silang kumanta sa choir, pero pagkatapos nun, mag-iikot-ikot na yan. Hahayaan ko silang mag-effort, pero hanggang doon na lang, sapagkat hindi hahayaan ng jablo na ma-absorb mo ang salita ng Diyos, sapagkat alam ng jablo, you shall be filled and you shall be blessed. Alam niyo ang pinakamalaking blessing ng pag na-absorb mo ang salita ng Diyos? You will grow in the knowledge of Christ. Finite tayo, limitado tayo. Pero pag ang Diyos talagang nakatagpo mo, mag-grow ka in the knowledge of Christ. Mauunawaan mo ang mga bagay-bagay. Magkakaroon ka ng mas tamang perspektibo sa buhay, tamang layunin. You will treat the problem right. You will take the problems right. Kaya minsan natin, tinan mo, nakinig tayo ng salita ng Diyos, bakit ganun pa rin? Walang nagbago. Kasi hindi natin na-absorb. Because the devil will not allow you to absorb the Word of God. Sige na, gawin mo na, hindi ko mapigilan. Pumunta na kayo, mag-fellowship na kayo dyan, mag-program na kayo, sumama ka na sa ministry, pero may isa lamang ang jablo na hindi talaga hayaan niya. Ahayaan ka ng jablo na makarating sa outer court, sa inner court, sa holy court. Pero sa tabernacle, merong holy of the holiest. Ilan lang ang nakakarating. Sapagkat alam ng Panginoon, alam ng jablo, once na ang isang mananampalataya, talagang na-absorb niya ang salita ng Diyos. No wiles of the devil, no problems, no persecutions, peril or swords. Wala sa mga bagay na yan ang makapipigil sa iyo sa buhay at sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat doon nagmumula ang tunay na paglalim sa Diyos. Hindi ba tayo nagtataka? Ang mensahe, bagamat iba't iba, iisa lang ang tema. Alam nyo, ang tema, iba-iba lang mensahe pero iisa lang ang tema. Papaano natin mapananatili at magiging mainit at malapit ang ating relasyon sa Diyos. Yan lang ang tema ng laging salita ng Diyos. Paano ka magiging always connected to God? The devil will allow everything, pero hindi niya hayaang mag-grow ka in faith. And what is faith? We walk by faith and not by sight. Pag ikaw ay naging Kristiyano, dapat mabubuhay ka sa pananampalataya. We walk by faith and not by sight. It is impossible to please God without faith. It is impossible to please God. Kung wala yung pananampalataya, walang silbi lahat ng ginagawa mo dito. Kailangan mo ay pananampalataya sa paglakad. Para makapagtuloy-tuloy ka, kailangan mo ay pananampalataya. Para ma-please mo ang Diyos, kailangan mo ay pananampalataya. Ang tanong, saan nanggagaling ang pananampalataya? Faith cometh by sleeping and sleeping? No. Faith cometh by working and working? No. Studying and studying? No. Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Walang ibang paraan para lumago ang iyong pananampalataya kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lang sa pakikinig ng salita ng Diyos, you need to absorb the Word of God. Warning, something is wrong. I found myself struggling these past few days. May mali. Hindi ko na-absorb ang salita ng Diyos. Alin sa mga bagay-bagay na yan ang nagiging dahilan? Why you lose your hunger, nahihirapan ka mag-church, hindi mo feel, wala ka ng prayer life, hindi mo nagagawa uli. You are full. Ano yung pumupuno sa'yo? You are sick. Marami kang konsumisyon, marami kang problema. May mali sa iyong puso. We are tired, pagod na tayo. We are not focused. Nandito pero hindi tayo nakafocus. We are selective listeners. At ang pinakamabigat, we are not connected into the spiritual realm.
When is the last time that you pray and you really feel you're talking to Christ? Talagang kausap mo ang Diyos, kumikilos ang Diyos, you pour out your heart, you are so sincere. When is the last time that God reveals something to you upon reading the Word of God? Preachers, when is the last time na talagang nag-aral kayo ng salita ng Diyos at ramdam nyo, personally, I am blessed at kinakausap ako? This is not just a matter of talk or speech. It is preaching or declaration of what God wants us to be. We should restore the hunger and thirst for the Word of God. Maraming uhaw kasi ang tao ngayon. Uhaw na uhaw tayo sa mga nakikita natin sa Facebook. Uhaw na uhaw tayo sa mga lugar na gusto nating puntahan. Uhaw na uhaw tayo sa pangarap. Uhaw na uhaw tayo sa pagmamahal. Ang daming uhaw. Pero huwag nating kalimutan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng salita ng Diyos. The question this morning, how much of the message of the Lord you absorb? Nawa hindi lang sa pagkakataong ito. Every Sunday, paulit-ulit natin gagawin to. Huwag kayong papayag that you are in the presence of the church, but you don't meet the presence of the Lord. Mararamdaman nyo, you are entering the spiritual realm. Yung sa aking puso, kumikilos ang Banal Espiritu, kinakausap niya ako ngayon, He is talking to me. At nararamdaman ko, the Lord is challenging me. Whatever is that circumstances, I want to be filled. Pero ang isa sa mga susi, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Tayo pong lahat ay tumungo. Tayo tumayo. Tayo pumikit. Ama naming Diyos, sa araw pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. We are not worthy. Nabanggit po yung mga bagay, bakit kami ay hindi makalapit sa inyo. Pero hindi nyo rin naman ipinagbabawal ang paglapit sa inyo kung kami ay may gantong mga kondisyon. May mga bagay na kailangan lang naming itama at iayos. May mga harang, may mga barriers and hurdles that cause our heartache, that cause our hardships. Lord, alam ng Diablo that faith cometh from hearing and hearing of the Word of God. Kaya minsan, hindi namin napapansin na hinayaan kami ng Diablo sa iba't ibang bagay na makalangit. Pero hindi kami hinahayaan minsan ng Diablo na tuluyang matanggap ang mensahe niyo. Kaya Lord, this morning, tagtagin niyo po ang mga balakid. Kung puno man kami ng anong bagay, Lord, tulungan niyo kami na magkaroon ng puwang muli upang kami ay magkaroon ng tunay na desire. Lord, kung ano man ang mga karamdaman sa aming physical, emotional, spiritual, ano man ang mga problema at bagay na hadlang sa aming puso at isipan, Lord, pakalinisin niyo po ito. Lord, kung kami man ay pagod na, physically, we cannot deny it. Lord, bigyan niyo pa kami ng ekstrang kalakasan. Nang sa gayon, when we will present our body, it will be a living sacrifice. It will be a reasonable service. Lord, tulungan niyo kami magkaroon ng tutok na atensyon sa pananalangin, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Turuan niyo po, Panginoon, kaming ibigin ang anumang salita na hindi kami maging selective sa pakikinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging bukas ang puso sa correction. At higit sa lahat, Lord, tulungan niyo po kami na sana maramdaman uli namin yung revival talaga sa aming puso. We were overwhelmed of so many things na parang ubus na. Parang katawan na lang namin ang nakakarating sa church, pero yung kaluluwa namin parang hinang-hina, parang hindi na makaabot sa kaluwalhatian niyo. And Lord, this morning, nourish our soul. Palakasin niyo po, Panginoon, kami. We're doing this for a long time.
Maaring na-burn out na kami, maaring napapagod na kami, maaring overwhelmed na rin kami ng mga problema. Pero Lord, restore unto us that joy, that fire in our hearts, O God. There's still race to be run and a battle to be won. May tatakbuhin pa kami, may lalakarin pa kami. While we are busy finding solutions about emptiness of life, while we are busy making our own solutions, finding the emptiness of life, the Bible is very clear that blessed are they which do hunger and thirst for righteousness, for we will be filled and we will be blessed. Lord, sana sa pakikinig namin, hindi ko po masasaksihan ang bawat araw ng aming kapatiran. Hindi ko po alam kung ano man ang kanilang pagdadaanan. Pero sana makinabang kami sa salita ng Diyos. That we will grow in the knowledge of Christ, na mas nauunawaan namin ang bagay-bagay, mas napaghahandaan, mas napaglalabanan. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na sana hindi lang kami nagpapatuloy. Tulungan niyo po kami na sana kami ay lumalago. Lumalago sa kaalaman, sa karunungan mula sa inyong biyaya at kaisipan. Kaya Lord, ngayong umaga pong ito, muli niyo po kaming buksan ang pintuan, buksan ang lagusan ng aming ugnayan sa inyo. Kung nahintuman kami, Panginoon, sa aming prayer life, we are full of schedules, we are tired, we are sick, Lord, tulungan niyo po kami to bring back that intimacy with you, a prayer life, a devotional life, probably early in the morning, kung saan hindi pa kami pagod, or maring sa gabi, wherever, whenever it is, O God, tulungan nyo kami sapagkat hindi sapat ang linggong ito sa pakikinig. We need to have a daily personal intimacy with you, O God. Gayon din, Panginoon, sa pakikinig salita ng Diyos, I pray for all the preachers, not just give them wisdom, send them revival, O God. Sa mga nakikinig, nawa, Panginoon, na-absorb po namin. Kaya Lord, sa umagang ito, kami ay magtatapos ng aming pananambahan. Simple lamang. Amin na naman ang buong linggong ito. We have the freedom to do whatever we want according to your purpose. Pero Lord, sana hindi pa rin namin makalimutan that once in our day, we need to fill our hearts with the Word of God. We need to talk to you. We need to lean on you. Basa-basan niyo po ang aming kaloob sa umagang ito. Maging kagamit-gamit pa sa aming iglesia. Ano man ang aming ibibigay ay katas ng aming paghihirap. Na siya kayo rin naman, Panginoon, na may bigay sa amin. Gamitin niyo kaming daluyin ng pagpapala. Salamat sapagkat ang iglesyang ito'y nagpapatuloy, hindi dahil ng sino paman, bukod sa inyo, ito'y dahil sa naunawaan ng bawat isa ang aming tungkulin at pangangailangan ng iglesia. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy niyo po kaming pinoprovide ang aming mga pangangailangan. Kung merong mga kakulangan, kayo po ang siyang magpuno. Hanggang sa kami, Panginoon, ay unting-unting makabangon sa aming buhay. Kaya Lord, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami, basbasan niyo rin ang aming kaloob. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.